Sa nga pong malakas na palakpak para po sa ating Panginoon. Hallelujah. Isa pong mapagpalang bagong taon po sa ating lahat. Ito po yung unang araw ng panibagong 365 days na ibinigay sa atin ng Panginoon itong taong 2025. Sa gabi pong ito ay nais ko po kayong dalhin sa aklat ni Propeta Isaiah chapter 43 verse 19. Babasahin ko po sa King James Version. Ang sinasabi po niya dito, "Behold, I will do a new thing, now it shall spring forth. Shall ye not know it? I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert." Nais ko pong bigyan ng paksa ang mensahe ng Panginoon, new beginning. Sino po yung mga may New Year's resolution po dito? Kadalasan kapag bagong taon, meron po tayong mga New Year's resolution. Meron pa akong napanood sa Facebook, iwan ko po kung napanood nyo din, ang New Year's resolution ng babaeng ito ay wag na daw magiging Armalite yung kanyang bibig. Kung, sabi niya, nagsarding magten nga ginom nilakay ko. Tatanang nilakay na, una nilakay na, kat naawisan dak ngay madi kumpare, kunana ni yaji babae nga lalay di Facebook, ay kat hanggaron ang nagbaliw, tikinarmalite na tingiwat ko dahil titawan 2025. Si kamot lang kat nakabasyan na lakay, kunana ti babae. At nun agsangdeng tikinarmalite na tingiwat ko, agsangdeng kamot. Iyahan ko kayat, kunana ti babae. So, natatawa ako doon sa mga sinasabi ng napanood ko sa Facebook na ito. So, tamang-tama, lahat tayo itong taong 2025, may mga gusto tayong mabago sa ating mga buhay, may mga gusto tayong mangyari sa ating buhay itong taong 2025. Pero ang tanong, papaano tayo makakapagsimulang muli? Ang dami nating mga bagay na gusto nating mangyari, na gusto nating magsimulang muli. Nung una ako po ay nagkaroon ng challenge sa aking sarili. Sabi ko, mula ngayon, sabi ko, lahat ng barya na mahawakan ko, hindi ko gagastusin. Iaalkansya ko ito. Challenge ko sa aking sarili. And then, unang taon na ginawa ko, merong naka 3,000 ako. December ko binubuksan, naka 3,000 ako. Sabi ko, hindi pwede. Dapat sa susunod na taon, itong taon na ito, madoble ito. Kaya, challenge ko yung aking sarili. And then, hanggang sa itong taong 2024, ang pinakamalaki po na aking naipon, na challenge sa aking sarili, na mga barya, 20 pesos, 10 pesos, 5 pesos, maging 1 peso, talagang itinatabi ko yan. Ang pinakamalaki niyan na aking naipon nung binilang ko sa loob ng isang taon, nagulat ako, umagot ako ng 19,000. So sabi ko, aba, kaya nung nangyari yon, siyempre tuwang-tuwa ko, tapos may mga gift certificate pa ako na umabot ng 12,000, naipon ko lahat yon, kaya sabi ko sa pamangkin ko, tara, shopping tayo. Hanggat tigda-2 pantalon lang kayo, tapos tigda-2 t-shirt. Kaya sabi ko itong pagdating ng taong ito, sabi ko meron na naman akong challenge sa aking sarili na sana sa tulong ng Panginoon ay magawa ko ito at magtagumpay. So, sa atin po, may mga gusto tayong mangyari itong taong 2025. Pero ang tanong, paano tayo makapagsimulang muli? Alam nyo, December 31, kahapon, ito po yung kalsada doon sa amin,
ang bahay namin, parang yung bahay namin andun sa likod, dun sa may simbahan dyan. Tapos yung tapat namin dito sa kalsada, biglang nagkaroon ng sunog. Nadaanan ko kanina yung bahay, parang walang pinagtayuan ng bahay, parang walang bahay na naitayo doon. Dahil nakita ko kung paano po nasunog yung bahay. Kaya sabi ko sa isip-isip ko kanina, kahirap magsimula nung ganito. Lalo na pag wala kang naisalba na mga gamit mo, ang hirap magsimula bagong taon. Ganyan yung nangyari. So, ang hirap magsimula. Kaya, lahat naman po ng simula ay mahirap. Amin po ba? Wala hong simula na madali. Yan po ay puro mahirap. Pero ang challenge doon ay paano mo tatapusin yung sinimulan mo. Salamat sa Panginoon, itong 13 ba? January 2nd Sunday ata yun, no? Ay 2nd Friday, ay Wednesday noon, ng January 2024, una tayong nagkaroon ng Bible study dito. Tapos pangatlong Miyerkules ng January 2024, dito na tayo. Sa bahay ni hindi pa. December, Pastor. December sa inyo noon. Opo, Bible study. Tapos January na-schedule dito kina nanay January na po. ng January. Tapos nag-request si nanay kung pwede dito na laging Bible study sa kanilang bahay. Ngayon, ang usapan noon ay kung gusto nyo na ipagamit nyo to, hindi na Bible study. Gagawin na nating service. So pumayag si nanay ipagamit to, kaya pangatlong Wednesday noon. Opo. Kasi susunod na Wednesday, wala yon sa pangatlo. Okay. Iwan ko nung pizza yun nun. Nakalimutan ko, nasa post ko yun eh. So itong taong to, itong January, magdidiwang tayo ng unang anibersaryo dito sa City of God, Balincan, Naway. But, gagawin na po nating April. Sunod-sunod na po yan. Sabit, City of God Sabit, tapos City of God Pugo, tapos dito dahil yung ating speaker ay manggagaling po sa Davao City. Yung atin pong mga regional directors doon sa Mindanao, sila po ang pupunta dito para bisitahin yung mga simbahan po natin ng City of God dito po sa Luzon. So, tingnan po natin yung paano tayo nagsimula. Ngayon, itong taong 2025, paano tayo muling paano ka magsisimula sa buhay mo? Number 1, leaving the past behind. Yung kalimutan yung mga nakaraan. Sa Philippians chapter 3 verses 13 to 14, sabi po dito ni kapatid na Pablo, mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko, habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang buhay na nasa langit. Ang sabi ni kapatid na Pablo ay, nililimot ko ang nakaraan. Forgetting what is behind. Itong nakaraang taong 2024, kung atin pong i-inventory ang atin pong mga personal na buhay, ang ating mga sarili, ano ba yung mga bagay na dapat mong kalimutan upang ikaw ay makapagsimulang muli? Unang-una, lahat po tayo ay may mga kapalpakan. Lahat po tayo ay may mga nagawang pagkakamali. Nakagawa ng mga maling decision sa ating mga buhay, kaya nakaranas tayo ng isang bagay na hindi natin inasahan because sa maling decision. Isang bagay na nagkaroon ako ng pagkakamali. Nung nagkaroon ako ng investment, pamilya po namin,
Na-scam po kami lahat. Sarili kong pera lumipad na parang bula. Yung mga pangarap nawala. Meron na po akong tinawarang lupa na pagtatayo ng simbahan. Deklarado na sa church, sa Pugo, sa Santa Ignacia, mayroong simbahan. Mabibili na natin ng lupa. Nag-usap na kami ng tao, pati yung pagbaunang bayad. Yung ibinibinta kasi noon na lupa ay abot ng 600 square meter. Sabi ko, kayang-kaya to. 2 bigayan, nag-usap kami. Yung unang araw ay unang pitya na unang bigay ng unang bayad. Nawala na po yung pera na inasahan. Napakasakit, Kuya Ide. Ang masakit pa noon, meron ding nag-invest. Pinsan namin, hanggang ngayon, hindi makamove on. Pero kami, pilit naming kinalimutan kahit na napakasakit. Kahit walang-wala ka na, paano ka magsisimulang muli? Walang-wala ka na. But thank God, nung pinilit namin kinalimutan yung mga ginawang panluloko sa amin, panlalamang, hindi namin inisip yun, nakapagsimula po kaming muli. Amen. Amen. Hanggat hindi mo kakalimutan yung mga pangit mong nakaraan, hanggat hindi mo kakalimutan yung mga bagay na maling decision na ginawa mo ng mga nagdaan, kapatid, mahihirapan kang makapagsimulan muli. Lahat po tayo may mga pagkakamali. Lahat po tayo ay may mga pagkukulang. Pero kung yun at yun ang babalikan po natin, hindi ka makakapagsimulan muli. Sabi nga forget and move on. Kalimutan lahat ng mga nagawang pagkakamali nun. Yun ay mga lesson na lamang sa buhay po natin upang sa ganon, itong taong 2025, hindi na maulit pang muli yung mga pagkakamaling yun sa ating mga buhay. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Pangalawa na dapat po natin gawin para tayo po ay makapagsimulang muli, embracing new life. Kinakailangan yakapin po natin yung bagong buhay. Noong Pasko, inaawit po natin yung awit na at magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko ay magbigay. Tapos yung koro niya, bagong taon ay Bagong buhay. magbagong buhay. So kailangan yakapin po natin yung bagong buhay na yan. Ang sabi po ng 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Behold, all things are become new. Yakapin natin yung bago. Alam niyo ho, yung mga nakakita noon, ang una kong sasakyan ay yung Nissan Sentra na 1997 model. Tapos, nung nasira yon, na-stop. Yung baterya nyon, inilagay ko doon sa BIOS. Yun yung gamit ko yung BIOS na yon. Dumating yung time na kailangang bitawan. Dahil nakakuha ng panibagong sasakyan. So, kailangang bitawan. Nung binitawan ko po yon, alam nyo, sa totoo yung BIOS, sa totoo lang, kaso po ako ng ilang araw. Talagang yung samahan po namin nung sasakyan na yon, nakarating kasi ako from, nagamit yung sasakyan nun kasama ang pamilya from Region 1 to Region 13. Yun po, kaya yung alaala ng BIOS na yon, parang bumabalik-balik. Pero, ang sabi ko, kailangan i-let go ko to. Sumunod na araw, may pumunta na naman sa bahay. Hindi ko naman
ibinibinta pero may pumunta sa bahay, may daladalang mekaniko. Tinatawaran niya yung Nissan. Kaya ang tanong ko sa kanya, buy and sell ka ba? Nung sinabi niyang hindi, personal daw niyang gagamitin. At kakilala naman ng aking pamangkin, katrabaho niya. Kaya nangangarap na magkaroon. Eh sabi ko, magkano bang tawad mo? Sabi ko sa, tuloy, binibinta ko to, nasa 40. Pero kung hindi maabot, dyan na muna. Pati nung nilitgo ko, yung luma na yon, masama pa rin yung loob ko. Parang ang sakit. Kaya, paggising mo ng umaga, hindi mo na makikita. Hindi mo na masisilayan. Tapos sa bahay, dati ang sikip. 5 sasakyan ang nakaparada doon. Ngayon, 3 na lang. Pero ang hirap ilitgo. Minsan ang hirap yakapin yung bago. Kasi dito ako nasanay. Sanay na sanay ako dito. Ang hirap. Pero ang sabi ng Biblia, para makapagsimula tayo muli, yakapin natin yung bago. Amen? Amen. 2025 na. Yung pagkakamali mo ng 2024, yung nagawa sa'yo ng 2024, kalimutan natin yun. Mga aral, mga lesson. Madami tayong lesson, madami tayong aral na matututunan noong taong 2024. At itong taong 2025, panibagong 365 days. At matatapos na naman ang araw na ito bukas, 364 days na lang, bagong taon na naman. So, ang bilis ng araw. Dapat kailangan yakapin po natin yung bagong buhay. Ang ibig sabihin, kung ikaw ay binago na ng Diyos, mas yayakapin mo yon at pagigihan mo, gagawin mo ang lahat ng makakaya mo upang mamuhay ka ng may kabanalan, katuwiran sa harapan ng ating Panginoon. Yung bagong buhay na yan, dapat yakapin po natin. Pag may bagong buhay, may bagong sigla. Pag may bagong sigla, may bagong pag-asa. At pag may bagong pag-asa, may bagong pagpapala mula sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Pangatlo at ang panghuli na dapat po nating gawin para tayo po ay makapagsimulang muli. Walk in faith. Lumakad ng may pananampalataya. Ang sabi po ng Korinto ni kapatid na Pablo, we walk by faith and not by sight. Lumalakad kami sa pananampalataya, hindi sa aming mga nakikita. Kaya dapat itong taong 2025, lumakad tayo ayon sa pananampalataya natin sa atin pong Panginoong Diyos. Ano pong sabi ng Hebreo chapter 12? Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Tumingin tayo kay Jesus. Yung mga past trials, yung mga nakaraang problema, pagsubok sa ating mabuhay, yung mga nakaraang failure sa ating mabuhay, huwag tayong tumambay doon. Huwag nating tambayan yung mga bagay na yon. Ang tingnan natin ngayon ay ang ating Panginoong Jesucristo. Why? Sapagkat siya ang pinagmumulan o pinagmulan ng ating pananampalataya na habang ikaw ay nakatingin sa Kanya, habang ikaw ay nakafocus sa ating Panginoon, kapatid, kahit anumang pagsubok, kahit anumang problema ang iyong mararanasan sa taong 2025 na ito, hindi ka matatalo sapagkat ikaw ay sasamahan, dadamayan ng ating Panginoong Diyos. Isipin po natin, yung mga past failures, past trials po natin, napagtagumpayan po natin yun. Nadala tayo
nakarating tayo ng January 1, 2025. At ang ibig sabihin nun, napatunayan na natin, naranasan na natin kung gaano kadakila, kung gaano kabuti ang Diyos nating pinaglilingkuran, kung gaano katapat ang Diyos nating sinasamba. Mas lalong dudublehin po natin yung ating pagtuon ng ating paningin sa ating Panginoong Hesus. Si Jesus nasa langit. Siya po ay nakaupo ngayon sa kanang trono ng Diyos Ama. At kailangan tayong mga mananampalataya, tayong mga nakakakilala sa ating Panginoon sa pagsisimula ng ating panibagong buhay nitong panibagong taong 2025, kailangan ituos natin ang ating paningin sa ating Panginoong Diyos. Tumingin tayo sa maaaring gawin ng ating Panginoon. Hindi sa mga maaaring maging problema na maranasan po natin, but itingin natin ang ating mga paningin, ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Kasi, ang sabi ng Biblia, ng kanyang mga salita, I will do a new things. Meron siyang gagawin. Yung sinabi niya, ginamit niya dito, I will. Ibig sabihin, yung binanggit na will, it is tiyak. Kung si MacArthur ang sinabi niya, I shall return. Hindi siya nakabalik. Walang katiyakan. Pero yung binanggit ng ating Panginoong Diyos, I will do. Gagawa ako ng panibagong bagay. Kaya itong taong ito, 2025, ituon natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon at panghawakan natin yung sinabi niyang, He will do a new things in our lives. Amen. He will do a new things in our family. He will do a new things in our job. He will do a new things. Gusto natin bago. Kaya ang gagawin ng Panginoon sa buhay mo, itong 2025, He will do a new things. At ang sabi pa niya dito, I will even make a way in the wilderness. Gagawa ako ng daan doon sa ilang, doon sa disyerto. Ang ibig sabihin nun, na dumaan ka man, makaranas ka man ng mga problema, makaranas ka man ng mga panibagong pagsubok itong taong 2025, kapatid, gagawa ang Panginoon ng daan upang mapagtagumpayan mo ang lahat ng yun. Panibagong daan ang gagawin ng Panginoon sa buhay mo. At ang sinabi pa niya dito, and rivers in the desert. Magkakaroon, sabi niya, ng ilog sa lugar na ito, sa disyertong ito, ang sabi niya. Ang binanggit kasi sa Tagalog, magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Ang ibig sabihin, even in the midst of crisis. Kapatid, kung ikaw ay patuloy na nagtitiwala sa ating Panginoon, kapag ikaw ay patuloy na nananampalataya sa Panginoon, kapag ikaw ay patuloy na nakatingin sa ating Panginoon, yung pananampalataya natin nakabase sa ating Panginoon, not on the circumstances, then makaranas ka man ng crisis, the Lord will provide. Amen? Amen. Lahat po tayo, we are not exempted in any problems. We are not exempted sa mga pagsubok. We are not exempted sa mga crisis na yan. But, the Lord, kapag nakaranas tayo, gagawa siya ng paraan. Ng ibig sabihin, He will provide. Kung sa tingin natin walang-wala na, kung sa tingin natin imposible, but in the sight of God, lahat ng bagay ay posible. Amen. Kaya, sabihin nga natin, new things. New things. Yan ang gagawin ng Panginoon sa atin. Kaya itong bagong taon na to, napakapalad
ang City of God, Balincanaway, kasi unang araw ng taong 2025 na itaon ng Miyerkules. At naitaon na unang araw, sumasamba tayo sa Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Alam ko may mga past failures tayo. Alam ko may mga nakaraan tayong mga kabiguan, nakaraan tayong mga maling desisyon na gawa sa ating mga buhay. Kalimutan natin ang lahat na iyon. Magsisilbing aral na lamang, magsisilbing lesson na lamang sa atin upang sa ganon, itong taong 2025, hindi na natin maulit yung mga maling desisyon na nagawa po natin. Kaya na kailangan yakapin natin ang panibagong buhay. At kinakailangan lumakad tayo ng may pananampalataya. Awitin natin yung awit ng tunay na Diyos. Hallelujah! Ating purihin ang ating Panginoon at isisigaw natin ang kanyang kadakilaan, isisigaw natin ang kanyang katapatan mula sa gabing ito. Hallelujah! Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, isisigaw, isisigaw sa buong mundo, isisigaw, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Panginoon, sa gabi pong ito, salamat sa pagkakataon ito, na bagamat napuyat, napagod dahil sa pagsalubong sa bagong taon, at itong unang araw ng taong 2025, nandito kami ngayon, Panginoon, nagsasama-sama para ikaw ay aming purihin, itaas ang iyong dakilang pangalan. Salamat po dahil tinuruan mo kami kung papaano kami makapagsimulan muli itong taong 2025. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, bilang isang tao, ang dami naming mga naranasang kapaitan, ang dami naming naranasan mga pagsubok, ang dami naming naranasan mga problema. May mga nagawa kaming mga maling decision sa aming mabuhay, Panginoon.
Lord, itong taong 2025, magsisilbing aral ang lahat ng mga yon upang yung mga maling decision na aming nagawa ay hindi na muling maulit pa, Panginoon. Salamat po at patuloy mo kaming tulungan, patuloy mo kaming gabayan upang kami ay patuloy naming mayakap ang panibagong buhay na ipinagkaloob nyo sa bawat isa sa amin, Panginoon, mula sa gabi ito. At tulungan mo kami, banal na Espiritu, ng aming pananampalataya, ang aming paningin ay nakafocus sa aming Panginoong Diyos, hindi sa mga sirkumstansya, hindi sa mga pagsubok, hindi sa mga problema, kundi sa iyo kami mag-focus, Panginoon, sapagkat alam namin na ikaw ay gagawa ng mga panibagong bagay sa aming mabuhay. Dakilang Diyos, ikaw ang nagsabi that He will do a new things in our lives. Kaya sa gabi pong ito, Panginoon, ang aming panalangin, ang aming hiling sa iyo, Lord, maranasan ng bawat anak mo, maranasan ng bawat pamilya, ang bagong bagay na gagawin mo sa bawat isa sa amin mula sa gabing ito, in the name of Jesus. Tulungan mo kami, Panginoon, na huwag mainip sa paghihintay sa gagawin mong new things sa aming mabuhay. Salamat po, Diyos, na makapangyarihan sa inyong katapatan, sa inyong kabutihan. Kailanman hindi ka nagkulang sa aming mga buhay. Kailanman hindi mo kami pinabayaan. Kaya salamat po ng marami. Sa loob ng 365 days, continue to be with us. Continue to pour out your blessings sa inyong mga anak. Sa mga may karamdaman, Panginoon, ng aming kahilingan, patuloy mong ipagkaloob ang ganap na kagalingan sa kanilang mga buhay, Panginoon. Yung mga nagtatrabaho, patuloy mo silang gabayan, pagpalay ng bawat trabaho ng kanilang mga kamay. Ang mga nagninegosyo, may mga business, Panginoon, patuloy mong palaguin ang kanilang mga source of income. Yung mga nag-aaral, patuloy mong bigyan ng sapat na karunungan na nagmumula po sa inyo. At higit sa lahat, Panginoon, patuloy mong palaguin ang aming pananampalataya sa iyo at maging ang aming pisikal na kalusugan, patuloy mong ipagkaloob sa aming Panginoon sa loob ng 365 days. Salamat po ng marami. We give you all the glory, thanksgiving and adoration. In Jesus Christ, mighty name we pray. Amen. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Hallelujah.